Jeo Medina and nandito ako ngayon para interviewin ang aking ina na isang small medium enterprise business owner. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Daisy Medina na nakatira sa Mandaluyong. I'm 45 years old, isang ina na may 3 anak at isang negosyante. Nag-start akong mag-business nung nawalan ako ng trabaho year 2014. So, kailangan namin ng extra income para pantagdag ang mga pangangailangan sa pamilya. Nag-quick fishbowl lang ako noon. Yun ang aking start. Tapos noon, medyo nagkakapuhunan ako. Naging next business ko is yung karinderya with dealer ng soft drinks. Nakailang taon din ako doon. Kaya lang, medyo mabigat ang trabaho kasi binubuan ng soft drinks, ninudugo ako kaya nag-stop ako. So, nag-isip ako ng isang negosyo na hindi ako magbubuhat masyado. Yung next business ko naman is yung milk tea. So, naglasang milk tea ko na 3 years. Trending naman siya that time, kaya medyo okay yung sales. And then, yung medyo humihina na last year, nag-start ako mag-add ng salon. And then, in-stop ko muna yung milk tea. Ayun, yung salon ko naman ngayon, naglalas na siya ng 3 years. Meron na kaming 3 branches. Ang style ng pag-manage ko ngayon sa salon namin is yung consultative management style. Humingi ako ng feedback sa mga customers namin kung ano yung masasabi nila sa service na ginawa sa kanila, good or bad, para ma-improve ko pa yung services namin for our customers. Siyempre, from the start, kailangan kilala mo yung mga staff mo, kung saan sila magaling, kung saan sila mahina. So, kung saan sila magaling, doon natin sila bibigyan ng responsibility. So, kung magaling sila sa pagtutupit, doon sila sa pagtutupit. Sa riban, doon sila sa pagriban. Pero usually, yung mga staff ko naman ang pinaka-hire is all around sila. So, kahit saan, pwede sila. Either sa buhok, sa riban, all around it. Basta included na sa hair services. So, minomotivate ko yung mga staff ko kapag nakakakota sila. Bibigyan ko sila ng mga additional incentives. Meron din sila mga government incentives, like mga SSS, PhilHealth, pag-ibig, para ganahan sila sa kanilang pagtatrabaho sa araw-araw. Siyempre, bilang owner ng isang salon, kumikita kami doon. So, ang nagiging inspirasyon ko para maghanap buhay pa is yung family ko siya. Para mabigay ko yung mga pangangailangan sa akin. Question number 7. Ano ang mga positibo at negatibong mga karanasan mo bilang isang manager? Bilang isang manager sa isang salon, may mga time na negative kami from sales. So, yun yung medyo mahihinang buwan. May mga mahihinang buwan kami. Natatamaan like March, April, ganyan. Pero most of the time, mga per months, yun, magandang sales namin. So, that's positive for us. Masasabi kong successful lang aming salon or yung business namin kapag nakikita ko yung mga customers na lumalabas sa amin is masaya or gumaganda sila. Hindi lang isang manager sa isang salon. So, meron kami 8 na staff, 4-4. So, yung 8 staff na yun, kanya-kanya silang ugali. So, kailangan
kailangan nating alamin bawat ugali ng bawat isa ng staff natin para makuha natin kung paano natin sila pasusunod. At mabibigyan sila na ma-encourage sila na magtrabaho na masaya at maayos. Yun, Mrs. Medina. Ano ang iyong mensahe sa isang taong nais din maging isang business owner katulad mo? So, bago ka naging business owner, kailangan maging risk-taker ka, kumbaga, kailangan sumugal para subukan ang isang negosyo at para malaman yung result. So, kailangan mo talaga siyang try. So, hindi naman ibig sabihin na pag nag-try ka once, maging successful ka. So, kung ano man yung maging experience mo, negative man siya or off or positive, gawin mo siyang gabay para sa next business na gagawin.